Ang taon ay 2032. Ang mundo'y nagmamasid, naghihintay habang nakahawak ang hininga. Mataas ang tensyon. Ang China, isang nagising na dragon, ay nagpapakita ng kanyang lakas. Ang anino nito ay bumabalot sa buong mundo. Mula sa masisiglang lungsod ng Silangang Asya hanggang sa mga makapangyarihang bulwagan ng kanluran, ang takot ay nahahaluan ng kawalang katiyakan. Ang dating kaayusan ay unti-unting bumabagsak. Isang bagong mundo ang isinilang. Hinuhubog sa apoy ng sagupaan, walang mas mataas pang pusta. Ang Timog Dagat China, isang mahalagang daanan ng tubig, ay puno ng mga barkong pandigma. Ang Taiwan, isang huwaran ng demokrasya, ay naghahanda para sa unos. Ang Himalayas, dating isang marinal na harang, ay umaalingaw sa tunog ng digmaan. Ang mundo'y naghihintay, nagmamasid. Ang dragon ay kumikilos. Ngunit, maghahari ba ito o babagsak sa bigat ng sariling ambisyon? Ang China, isang sinaunang kabihasnan na may pagmamalaki, ay naaalala ang kanyang nakaraang kaluwalhasyan. Ito ang gitnang kaharian, ang sentro ng mundo. Ngunit dumating ang kahihiyan, ang mga kanluraning kapangyarihan, dala ang kanilang mga armas at kasakiman, ay pinaghati-hati ang bansa. Kinuha nila ang kanilang nais, iniwang mahina at watak-watak ang China. Lumaki ang mga henerasyon na may ganitong alaala. Ang pagnanais ng lakas at respeto ay nag-aalab. Ngayon, muling bumabangon ang China. Umunlad ang ekonomiya nito, lumalakas ang militar, kinikilala nito ang sariling kakayahan sa pandaigdigang entablado, hinihingi ang pagkilala sa kanyang kapangyarihan. Nais nitong bawiin ang inaakalang ninakaw sa kanila. Nais nitong baguhin ang mga patakaran. Ang Timog Dagat China ay kumikislap sa ilalim ng tropikal na araw. Ngunit sa ilalim ng tubig, nananatiling mainit ang tensyon. Ang mga dagat na ito ay isang mahalagang daluyan para sa pandaigdigang kalakalan. May mga pangako itong dala ng malalaking reserba ng langis at gas. Inaangkin ng China ang lahat, binibigyang linya ang dagat at tinatawag itong kanila. Ang mga mas maliliit na bansa, tulad ng Vietnam, Pilipinas, at Malaysia, ay tumututol. Mayroon din silang mga pag-aangkin, suportado ng pandaigdigang batas. Ngunit hindi ito pinapansin ng China. Gumagawa ito ng mga artipisyal na isla, na pinatatag ng mga misil at paliparan. Ipinapadala nito ang mga barkong pandigma, bilang pagpapakita ng lakas. Maliwanag ang mensahe, amin ito. Huwag ninyo kaming hamunin. Sa kabila ng makitid na kipot, ang Taiwan ay nananatiling matatag. Isang maliit na isla, isang buhay na demokrasya. Ito'y kumakatawan sa lahat ng kinatatakutan ng Partido Komunista ng China. Isang simbolo ng posibleng mangyari kung ang mainland ay makakawala. Nakikita ng China ang Taiwan bilang isang probinsyang kumakalas, isang suwail na anak na kailangang ibalik sa kanilang panig, sa puwersa kung kinakailangan. Nagmamasid ang mundo habang hawak ang hininga. Nangako ang Estados Unidos na ipagtatanggol ang Taiwan. Ang Japan, Australia, at iba pang bansa ay nagpapahayag ng pag-aalala. Ngunit handa ba silang isugal ang digmaan laban sa China para sa islang ito? Tinitimbang ng China ang tsansa, sinusubok ang tibay ng loob ng kanyang mga kalaban.